Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay atin namang ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Tuluyan na nga na nakatakas sila Pedro at Thaddeus sa kaulon. Habang nanunood ng pelikula sa kanyang kuta, ay nakatanggap naman ng tawag si Raphael mula kay Philip. Ayon kay Philip ay magbibigay daw siya ng ulat patungkol sa nangyari sa kaulon. Matagumpay na nakuha na nila ang kontrol ng kaulon mula sa mga kamay ng Shadow Men na naaayon sa kanilang plano. Nakaharap niya din at nakalaban ng Tridor na si Thaddeus, at hindi lang ito, pati ang target nila na si Pedro ay nakaharap niya rin. Agad naman siyang tinanong ni Raphael sa resulta ng labanan na ito. Nakangiti ito ang tila ba nag-aabang ng magandang balita. Agad naman na sinabi ni Philip na ang resulta ng labanan nila ay nagdulot ng malaking pinsala sa katawan ni Disciple Thaddeus. Pero tagumpay si Pedro na maitakas ang walang malay na katawan nito sa pamamagitan ng bangka at dumaan ito sa mga anyong tubig na nakapalibot sa kaulon. Ayon din kay Philip ay kasalukuyan nilang tinutunton ang lokasyon ng mga ito at nagsasagawa ng paghahanda para sa susunod na aksyon nila laban sa mga ito. Ang hindi makampirma ni Philip ay kung buhay pa ba si Thaddeus pero kahit pa man daw nakaligtas sila sa kaulon, sigurado siyang seryoso ang lagay ni Thaddeus at maaari na itong mamatay. Napansin din niya na tila balak ni Pedro na dalhin si Thaddeus sa hospital para mapagamit ito pero sigurado siyang walang malapit na hospital sa lugar malapit sa kaulon. At dahil sa pag-analisa niya sa mga data na nakukuha, sigurado siyang isang lugar lang ang maaaring puntahan ng grupo ni Pedro. Tinawagan na din daw niya si Mateo at hahabulin nila ang mga ito. Nang marinig ito ni Raphael ay agad naman niyang pinigilan si Philip. Kung tama nga ang kanilang hinala na sa lugar na yun dadako sila Pedro, ay may naisip siya na mas angkop na disciple para samahan si Mateo sa lugar na yun. At dahil dito ay mataas daw ang kanyang ekspektasyon. Sino na naman kaya ang iniisip ni Raphael at saang lugar ang tinutukoy ng mga ito? Dumating na nga ang umaga at mabilis pa rin ang takbo ng bangkang sinasakyan ng grupo ni Pedro. Pinag-uusapan nila si Nathaniel, ang taong gagamot kay Thaddeus. Tinanong ng matanda kung ang Nathaniel ba na tinutukoy nila ay ang halimaw na si Nathaniel. Sinabi naman ni Simon na halimaw nga ang Nathaniel na yon. Dahil ang Nathaniel na ito ay kayang bumuhay ng taong namatay na. Pabiro ni Simon na sinabi ito. Ano daw ang ibig sabihin ng matanda? Ayon kay Simon, mapa internal medicine, surgery, psychiatry, naging eksperto si Nathaniel sa 24 na area ng medisina. Ang normal at kadalasan ay kailangan ng 5 hanggang 5 taon para makumpleto ang mga kurso bawat area ng medisina pero ang Nathaniel na ito ay nakumpleto ang lahat kahit ang edad niya ay nasa hindi lalagpas sa 30 anyos pa lamang. Hindi makapaniwala ang matanda. Dagdag pa ni Simon, mayroon insidente na siyang naglagay kay Nathaniel sa pedestal at nakilala bilang isang alamat sa larangan ng medisina. Dekada na ang nakakaraan nang may nangyaring isang napakalakas na pagsabog sa isang lokasyon kung saan ang isang misyon ay sinasagawa. 12 ng tao ang kritikal na nasugatan habang nakikipaglaban at ang napakalaking kalaban nila aya ang oras. Ang masama pa ay pati ang medical team ay nadamay sa pagsabog. Dahil dito ay walang masyadong doktor ang kayang magsagawa ng paggamot sa mga biktima. Isa pa sa nagpahirap ng sitwasyon ay ang mga sugat ng mga biktima. Iba-iba ang sugat na kanilang natamo. Mayroong internal at external. Lahat ay iba-iba ang paraan ng paggamot na kinakailangan. Hindi kaya ng ibang doktor na gamutin ang mga payente ng sabay-sabay. Pero makalipas ang ilang sandali lang, ay dumating si Nathaniel sa eksena ng mag-isa. Ang doktor ng honor, ang henyong doktor, si Nathaniel. Matapos niyang dumating, ang mga payenteng agaw buhay ang sitwasyon ay milagrong nakaka-recover na. Ayon sa matanda ay nakakamangha nga ito. Napakaraming tao ang ginamo niya ng sabay-sabay. Pero posible naman ito hindi ba dahil isa siyang doktor, dagdag na tanong ng matanda. Hindi pa pala tapos si Simon, nakalimutan niyang sabihin ang isang parte ng kwento. Tama nga at ang isang doktor na nagsasagawa ng operasyon ay hindi karaniwan. Pero ang importanteng parte na nakalimutan niyang sabihin, ay walang tamang gamit na pang-opera sa sitwasyon na yon. Tanging gumawa ng paraan si Nathaniel. Dumating na nga sila Pedro sa isang lugar kung saan ay hahanapin nila si Nathaniel. Habang naglalakad ay tinanong ni Simon si Pedro, magiging maayos lang daw ba kaya talaga ito? Ano daw ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Pedro.
Ayon kay Simon, matapos magretiro ni Nathaniel, bigla daw itong nawala at hindi man lang nagpaalam sa kanila o kanino man. Hindi daw sigurado si Simon kung sasalubungin sila ni Nathaniel ng malugod dahil lamang na gusto nila siyang makita. Pero giniit ni Pedro na tanging si Nathaniel lamang ang tanging at makatotohanan na makakaligtas kay Thaddeus. Biglang napatigil si Pedro at Simon nang makarating sa kalagitnaan ng isla. Sinabi ni Simon na nakakapagtaka daw ito. Totoo kaya na nandito si Nathaniel? Napatulala sila sa nakikita. Nakakamangha daw ang lugar na ito. Maaari daw kaya nilang tawagin ang lugar na ito na lugar na kung saan naging isa ang mga relihiyon. Sinabi naman ni Pedro sa kanya na kung ano pa man ang iniisip niya, ay itago niya lang muna at hanggang hindi pa nila nahahanap si Nathaniel. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa at habang nalalakad ay nakasalubong nila ang isang monk na nagwawalis sa paanan ng templo. Magalang silang binati ng monk na ito at tinanong kung ano daw ang sadya nila sa lugar na ito. Tila nagulat naman si Simon nang marinig ito pero kalmado naman si Pedro. Agad naman na lumapit si Simon sa monk na ito at magalang na tinanong ito. Mukhang nakakapagtaka daw ang kanyang sasabihin pero mayroon daw bang nakatira dito na Nathaniel ang pangalan? Tila nalito naman ang monk at di mabanggit ang pangalang Nathaniel. Baka daw ay maling sekta ang kanilang napuntahan. Sinabi naman ni Simon na naiintindihan niya ang reaksyon ng monk pero sa ngayon ay nagmamadali sila at alam nilang nandirito siya. Ayon sa monk ay naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon pero walang taong may pangalan na Nathaniel ang nakatira sa lugar nila. Walang magawa si Simon kung hindi bumalik kay Pedro at sinabi na mukhang nasa maling lugar sila. Sinabi na daw niya, malabo na dito nakatira sa ganitong klaseng lugar si Nathaniel. Nagmamasid naman si Pedro at napansin niya na walang bahid ng anumang pagpapanggap ang lugar na ito. Hindi rin maingat sa mga bisita o tagalabas ang monk. Ibig sabihin, walang duda na ang templong ito ay isang normal na templo. Napansin niya rin ang mga nagkakatuwaan na mga monk at naglalarong mga aso. Kahit siya ay napatanong sa sarili kung totoong nandito nga ba si Nathaniel. Walang ano-ano'y nakarinig sila ng napakalakas na sigaw. Napalingon naman kaagad si Pedro. May isang grupo ng matatanda na naglalakad sa hagdan nang biglang nahulog ang isa sa kanila at na-dislocate ang kanyang balikat. Sumisigaw ito sa sobrang sakit. Nag-aalala naman ang isang monk. Walang ambulansya na kayang umakyat sa lugar na ito. Tanging paglalakad lang at kailangang buhatin ng payenta ang paraan para madala ito sa hospital. Tumawag daw sila ng helicopter, sigaw ng matanda, mamatay siya sa sakit. Pero walang ano-ano'y natahimik siya. Tila nawala ang sakit sa kanyang balikat. Agad siyang napatayo at sinubukan kung totoong maayos na nga ang kanyang balikat. Tinanong siya ng monk kung maayos na ba ang pakiramdam niya. Masayang sinabi naman ng matanda na maayos ang kanyang balikat. Natutuwa naman ang monk dahil hindi naman pala na-dislocate ang balikat ng matanda. Nagpasalamat ito sa kay Buddha. Dumaan naman si Pedro sa kanila habang masayang nagkwekwentuhan. Akala daw talaga ng matanda ay na-dislocate ang balikat niya at parang sanga na daw ito kanina na sumasabit. Pero nagkamali lang pala siya at siguro ay namalik mata lang. Salamat daw kay Buddha. Agad naman sinabihan ni Pedro si Simon na kailangan na nilang umalis ngayon din. Sumang-ayon naman si Simon. Pero biglang may tumawag sa kanila at nakuha ang pansin ni Pedro. May isang matanda na lumapit sa kanila at sinabi na mukhang pagod na ang taong nagdadala sa pasyente. Kahit si Simon ay tila nabigla. Dagdag pa ng matanda ay malapit nang lumubog ang araw. Bakit hindi na lang daw sila magpalipas ng gabi at bukas na bumaba at umalis? Hinawakan naman ng matanda ang pulso ni Thaddeus. Tila nalilito naman si Simon pero kalmado pa rin si Pedro. Kinagabihan sa templong yun ay nagsasagawa ng pagdarasal ang isang monk. Sila ni Pedro at Simon naman ay nasa isang kwarto at binabantayan si Thaddeus. Sinabi ni Simon kay Pedro na kahit daw pansamantalang nakaligtas sa bingit ng kamatayan si Thaddeus, imposible itong makakarecover sa ganitong sitwasyon. Nag-aalala siya kung magiging maayos lang ba talaga ang kanilang pamangkin. Napaisip si Pedro habang nakatingin kay Thaddeus. Sinabi na kay Simon na gagawin nila ang lahat na paraan para maging maayos ang lagay ni Thaddeus. Bigla naman lumabas si Pedro sa kwarto at pumunta sa monk na nagdadasal. Sinabi ng monk na hindi siya sigurado kung magiging komportable daw ba sila sa kanilang tinutuluyan ngayong wala silang mahigan at sahig lamang. Ganito daw kasi ang paraan ng mga monk.
Sinabi naman ni Pedro na hindi niya alam kung paano pasasalamatan ang monk sa pagtanggap sa kanila ngayong gabi. Para naman sa monk, ito ay dahil sa walang katapusang awa ng Buddha. Napansin naman ng monk na hindi kinain nila Pedro ang kanilang pagkain. Humingi siya ng paumanhin at baka kulang daw ang kanilang inihandang mga ulam para sa kanila. Hindi sagot ni Pedro at ayos lang daw ito. Sadyang pagod lang daw talaga siya sa kanilang biyahe papunta dito at wala pa siyang ganang kumain. At isa pa, may kaibigan silang kailangan nilang alagaan. Nag-aalala siya na baka may mangyaring masama sa kanila habang nasa food coma. Kaya mamaya na niya ito kakainin. Bigla naman sinabi ng monk na ganoon pala. Dapat ngayon, ay tulog na silang lahat kung kinain niya lang ang pagkain. Biglang nagpatunog ang monk ng napakalakas na dinig sa buong templo. Pero tila hindi na nasorpresa si Pedro sa mga biglaang pangyayari. Sinabi ng isang monk na tama nga siya. Na hindi man lang natakot ang kanil nagbisita kahit nakita na niya na may mga sandata sila. Sinabi naman ni Pedro na mahirap na siyang sorpresahin lalo na at matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito. Tinanong siya ng monk kung paano daw niya nalaman ang tungkol sa kanila. Ayon kay Pedro ay hindi naman ganoon kahirap. Ang mga peklat sa kamay nito habang bumabati sa kanya ay isang patunay. Ito ang mga sugat na hindi magagamot ng panahon. Nagalit naman ang isang monk dahil ang lakas ng loob ng isang batang katulad niya na magsalita ng ganito sa isang monk. Inulit ni Pedro ang kanyang tanong. Maaari daw ba niyang makita si Nathaniel? Pero biglang nagsalita ang isang monk na nagngangalang Hyan. Si Nathaniel ay patay na. Napakabilis niyang inatake si Pedro gamit ang rope dart na kanyang specialty. Sumugod din ang isang monk na nagngangalang Damwol at may gamit na espada. Sa isip ni Hyan, alam niyang walang sandata ang mga bisitang ito at may kasama pang sugatan. Pero alam niya na may dalang panganib ang mga ito sa kanila. Walang ano-ano'y nahuli nga niya si Pedro at nagapos ito. Sa isip niya kailangan niyang tapusin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Hyan kay Pedro na pag-iisipan niya kung papatayin niya sila pero isa lang ang sigurado siya. Kapag nalaman niya na isa siya kanila ay malalagay sila sa mahirap na sitwasyon. Aatake naman si Damwol sa paa ni Pedro at tapusin na lang daw nila sila ngayon. Pero hindi pa niya nagagawa ito ay napatigil siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Hawak-hawak na ni Pedro ang kanyang espada at ang taling nakagapos sa kanya ay naputol na. Nangyari lang ito sa napakaikling segundo. Hindi maintindihan ni Damwol kung ano ang nangyari. Sigurado siyang nakatali ito ngayon lang. Walang siyang nakita. Sinabi naman ni Pedro sa kanila kung ano ang kanilang desisyon. Gusto daw ba nila na sumali pa ang kanilang mga kaibigan sa labas? Tinanong siya ni Hyan kung sino siya. Tinanong din siya ni Pedro kung ihaharap daw ba nila si Nathaniel kapag sinabi niya kung sino siya. Oo, sagot ng mga monk. Pero mangyayari lang ito kapag siya ay mabubuhay pa. Sumigaw si Damwol na sumugod sila ng sabay-sabay sa kanya. Pero walang ano-ano'y biglang may pumihil sa kanilang lahat. Ano daw ang kanilang ginagawa sa harap ng presensya ni Buddha? Lahat daw sila ay kumalma at umatras sa isa't isa. Humingi ng paumanhin sa kawalang galangan ng mga monk ang matanda kay Pedro. Maraming incident daw ang naganap kamakailan lang kaya masyadong maingat ang mga monk. Hindi pa tapos sa pagsasalita ang matanda ay pinutol na ito kaagad ni Pedro. Hanggang kailang daw siya magpapanggap na walang alam. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Agad na sinabi ni Pedro na hindi daw siya malilinlang sa pagkakataong ito. Una, alam niyang tunay na na-dislocate ang balikat ng isang matandang bisita kani-kanina lang. Pero wala kahit isa man lang sa kanila, pati na ang mga bisita, ang nakapansin sa monk na umaayos sa balikat ng matanda at binalik ito sa dati. Dagdag pa na tanong ni Pedro ay ilang tao kaya sa buong mundo ang may kakayahan na gumawa ng ganoong klaseng mga gawa. At isa pa, kahit gaano man katagal na panahon ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang mga habits ng isang tao. Ang pagiging malinis bago gumamot ng pasyente sa pamamagitan ng pagsuot ng gloves ay magkapareho. Tama daw ba siya, tanong ni Pedro? Walang iba kung hindi ang isa sa mga unang disciple ng honor. Si disciple Nathaniel. Sa kabilang banda naman ay tinanong ni Philip si Raphael kung sino ang taong tinutukoy niya na sasama kay Mateo, para iligpit si Pedro at ang dating honor disciple na si Nathaniel. Naanggi daw sa misyon ng taong ito. Si Mateo, ang pinakamagaling na shooter sa buong mundo. Kilala bilang Der Phrase Hots.
At ang makakasama niya ay ang henyo na naipapanganak lamang ng isa sa loob ng 5 milenya. Katumbas nila ay isang Pedro. Abangan po natin mga ka-recap ang mga bagong karakter na hahadlang sa mga plano ni Pedro sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!